welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Ikaw ay napapabilang sa mga tigre or grupo ng mga animal zodiac na tigre kung ikaw ay pinanganak sa taong 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, and 2022. Alright? Ano ba ang aasahan ni tigre? So, sa pangkalahatan, bibigyan ko muna kayo ng buod. Overview ika nga. Medyo magandang balita ang aasahan ni Tigre pagpasok ng 2026. Okay? They will be proactive, very, very proactive, and they are going to perform very well. Magiging maayos ang takbo ng buhay nila, magiging banayad ang lahat sa paligid nila, magiging aktibo sila sa kanilang profesyon at trabaho. They will be rewarded. Makakatanggap sila ng mga pagkilala sa mga taong mas nakakataas sa kanila. It could be their manager or their immediate superior. And accordingly, they would be offered with higher salary kasi mag-i-expect. Aasahan nyo po, Tigre, na mapopromote kayo. Aasahan nyo po ito na mapopromote kayo dahil sa inyong pagiging masipag sa mga nakaraang buwan at taon. Ito, you invested on something. Para kang nagpunla ng magandang binhi. Yun. While yung mga entrepreneurs, yung mga negosyanteng tigre will expect expansion, magi-expand kayo, papalakihin ninyo ang inyong negosyo, makakatanggap kayo ng malaking kita. For mga pag-ibig naman, sa mga single na mga tigre, you might fall in love with someone at your side. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang. It could be araw-araw mong nakakasalamuha yung Mr. Right or yung Miss Right person na hinahanap ninyo. Pagdating naman sa kalusugan, stable naman po. Okay? So far, stable naman ang kalusugan, but there will be minor concern, lalong-lalo na sa gastrointestinal problem na posibleng maramdaman nyo po. Kaya naman, pinapayuhan na huwag pababayaan ang kalusugan at huwag hahayaan na papasok tayo, matatrap tayo sa unhealthy na lifestyle, yung mga pagkain na yan na, mamantika, sugary, or salty, at yung walang concern sa kalusugan, walang exercise, okay? So, sa mga tigre, yun ang paalala ko po sa inyo. Iisa-isahin natin, nakikita nyo, tigre sa aspeto ng karera 5 stars sa 2026. Ibig sabihin, a better career ang aasahan nyo, tigre, sa 2026. You are going to meet, makakakilala ka ng magandang support system. Makakasalamuha ka at aasahan mo ang magandang support system sa darating na 2026. At aasahan nyo po, you are going to be placed on a pedestal. Mga pagkilala, recognition, and even a promotion is expected to you. 2026 ay magiging smooth ang daloy at ang takbo ng taong ito para sa mga tigre sa aspeto ng karera, hanap buhay, o di naman kaya profesyon. Ang mga noble people, yung mga taong tamang tao na tutulong sa mga haharapin nyo po ng mga pagsubok, ay hindi kayo magkakaproblema masyado. Bakit? Kasi there will be right people at the right time who will be helping you resolving this problem. Okay? Magiging proactive kayo, magiging, alam nyo, very hands-on kayo sa inyong mga dreams and aspiration na will be placed into reality sa pagpasok ng 2026. And even if haharap kayo sa mga pagsubok, you are going to get through of this rough time. Kahit may problema kayong haharapin ng 2026, nako, hindi nyo ito masyadong didibdibin kasi malalagpasan nyo po ito. Sa pagtatapos ng 2026, aasahan nyo po yung sinasabi kong promotion, reward, at increase ng inyong sweldo. Hindi ito mangyayari on the first quarter, but ito ay mangyayari on the last quarter of the year 2026. Dumako naman tayo sa aspeto ng
pera o kayamanan. Nakikita nyo po, nasa 5 star. Ibig sabihin, may pag-angat ang aspeto ng sweldo o kita, magkakaroon ng good return sa mga investment na pinasok ninyo sa nakaraang taon, while yung mga negosyante natin will have magandang kita, magandang revenue, and you will be very sharp sa negosyong pinasok at pinangangalagaan ninyo. Sa aspeto ng pera o kayamanan, para sa mga tigre sa 2026, ito'y magiging stable. Your cash flow will be very stable. With the advancement sa iyong karera, ang iyong salary ay aangat o magiging maganda. Sa mga previous na investment na pinasok ninyo, dito na papasok yung kita o yung stable and steady na return or income. Lalago, i-increase lalago ang income ninyo, and you might consider investing onto real property sa 2026. But tandaan nyo lang po to manage your finances prudently. Bantayan at hindi ibig sabihin na nasa 5 star naman, Sir Franz, hindi na ako kikilos. Tandaan na hindi naman mangyayari ang mga biyaya, hindi naman isa sa katuparan ang mga cash flow na maganda o blessing na maganda kung hindi nyo ito paparisan ng pagkilos o paggawa. Tama? Sa mga negosyante, sa mga entrepreneurs, you are going to expect expansion. Maganda ang taong 2026 to expand your business or to invest more into your business. Okay? Because sa pagiging tapat mo in managing your business, you are going to expect repeat customers. Isa sa pinakamagandang balita yan para sa inyo. And dahil sa mga repeat na customers at tiwala ng mga customer ninyo, aangat ang inyong kita and you are going to hit a high record of the income never nyo pang naranasan for the previous years sa operation ng negosyo ninyo. Ayan. At of course, uulitin ko po, pag maganda ang pasok ng pera, huwag maging waldas. Pag maganda ang pasok ng pera, take advantage of saving. Dumako naman tayo sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. Siyempre, mahalaga din po ito. Walang silbi ang ating maraming pera, ang magandang karera, kung pag-uwi natin sa bahay ay hindi natin kasundo ang mga tao sa loob ng ating tahanan o walang imikan tayo bilang couple, di ba? Bilang mag-asawa. Sa aspeto ng pag-ibig, nakikita nyo naman, 5 star din po. You are going to fall in love with someone na malapit lang sa iyo, na araw-araw mo lang nakakasalamuha. And your love luck is very good. Nasa satisfactory. Yung mga single na tiger, might, posibleng, ma-meet ninyo si Mr. and Mrs. Right in a very unexpected occasion, hindi nyo inaasahan, and fall in love sa taong ito. Sa tinatawag nating falling in love at the first sight. Okay? Pero, posible rin po, posible rin na bago nyo mahanap or bago kayo magsettle sa Mr. and Mrs. Right, you might be entangled with muna, mai-engage ka muna, makakasalamuha mo muna, makakarelasyon nyo muna yung mga taong hindi nyo gugustuhin. But that's normal, okay? Therefore, you are being advised to refuse the one at magpakatotoo ka sa taong hindi mo gusto, okay? And cut off contact with these people. For the relasyon, pangkalahatan ng relasyon, ibig sabihin ng mapamilya man ito, mga kaibigan, o in the community. If that person is not adding peace of mind, rather toxic sa buhay mo, cut it off. Putulin nyo na. Sa mga may asawa na po, ng mga tigre, magiging payapa ang relasyon ninyo. Walang masyadong away, walang masyadong gulo. But, iwasan po kasi tigre, very prone ka sa tinatawag na love triangle. Okay? Ikaw tigre, very prone ka to appreciate
and to fall in love easily kahit ikaw ay may commitment na, ha? You might meet your crush, okay? Pero crush lang yon. It's not really true love. Lalong-lalo na yung may mga asawa na yung past relationship nyo, biglang magchat-chat sa inyo. Yung mga previous na nagpakilig sa inyo at kikiligin muli kayo. But take note, it is not really true love. Baka kinukumusta ka lang, nangungumusta lang sa inyo, but be committed and to be honest sa present relationship ninyo dahil ito'y pwedeng makasira sa inyong pagsasama. At kahit naka 5-star ang inyong kapalaran pagdating sa pag-ibig, ito'y pwedeng masira. Muli, paalala po sa lahat na ang mga estado at mga pangyayari sa buhay natin, although may forecast tayo tulad ng mga bagyo na pumapasok na nutukala ka saan ito dadaan, di ba? We have weather forecast. Kahit may forecast tayo, pwede itong mabago, okay? Dahil nasa mga kamay natin, tayo mismo ang nagmamaneho ng ating kapalaran. Dumako tayo sa kalusugan. Sa kalusugan, nakikita ninyo, hindi siya perfect 5-star. It's 4-star. Bakit? Sinabi ko kanina, will be possible na mga konting problema na sasalubungin o kakaharapin sa pagpasok ng 2026 sa aspeto ng kalusugan, lalong-lalo na sa gastrointestinal problem sa tiyan natin, sa bahagi ng tiyan natin, tayo magkakaproblema. Kaya naman, kinakailangan ng tinatawag na timely medical treatment. Huwag ipagkikibit balikat. Have a twice a year or quarterly a medical checkup. Okay? And meet with your doctor. The more kang mawawalan yung takot mo, mawawala yung phobia mo to hear your comments and suggestions coming from your doctor. Kadalasan sa atin, takot magpakonsulta sa doktor kasi takot tayong malaman natin ano yung totoong problema. Mas maganda na yan na malaman natin na mas maaga na madadala pa sa tabletas kaysa naman malalaman natin na huli na at kailangan na natin sumailalim sa mas mahal at mas nakakatakot na, you know na what I mean, operasyon. Okay? Although health and fortune sa 2026, kahit sabihin pa natin na maganda ang pera, aspetong pera at kalusugan, at wala kayong poproblemahin, but tandaan po ninyo na meron kayong mga lumang karamdaman. The previous na karamdaman na ininda ninyo ay posibleng bumalik. Ito'y dahil sa you will be overworked, you will be stressed, you will be busy on 2026. Okay? So, due to the long term na magiging busy kayo, makakaligtaan ninyo ang pagkain ng masustansya at yung monitoring your diet and exercise. Kaya naman, haharap kayo sa maliliit na mga medical problem o sakit. Pero huwag ipagkikibit balikat, ulitin ko. Kasi kahit sabihin pa natin ito'y maliliit, kung napabayaan, ito po ay lalaki. Muli, ako po'y kumakatok sa may mga gininto ang puso dyan, sa may mga extra dyan. Patuloy po ang paglikom natin ng budget para sa pagpagawa natin ng mga bag ng pag-asa. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account ko. Nandun din po yung BPI Peso account ko at ang GCash account na pwede nyong padalhan ng inyong tulong. Huwag mahihiya kahit konting tulong man yan. Sabihin natin 50 pesos kung tayong lahat, di ba? Lahat ng subscribers, sorry. So, kung lahat ng subscribers, biruin mo, ay mag-aambagan ng titig 50 pesos, nako, baka umabot ng 30 schools, 30 schools ang mabigyan natin ng mga school bags, di ba?